for Jaime, and Mary Grace is to Westa family. Then is in Vida Rosal for the souls of Erenio, Elsa, and Dana Pinanola. Romeo Patrocinio, Raul, and Edgar Rosal. Good health and healing of sick members of Rosal and Pinanola family. For the soul of Lorenzo Roman Seriosa, Salome Esteban. For the soul of Arsenio Esteban. For the souls of Raul Aman and Felizardo Servito. Thanksgiving from Aman family. Tina Dato, thanksgiving also for the whole family. And from Antonio family for the soul of Emily Antonio and healing for Rodolfo Antonio. Healing for Glenn Canlas requested by Cheryl Ilampar. Today, we would like to welcome Father Eddie Obero as our presider for today. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Magandang gabi. Magandang gabi, Father. Kumusta na kayo? Sana naman. As we have said, today is the fourth day of our Simbang Gabi, right? Fourth day, okay? So in this holy sacrifice of the Mass, we all include our own special intentions. Meron tayong mga intensyones, pero sa sarili natin, meron tayong mga intensyon din sa puso natin at sa mga iaari natin. Iaari din natin yung sa ating Santos na Misa ngayon. So coming together as one community, let us ask the Lord for power and strength.
forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. And worthy servants that we are, Lord, free by the guilt of our deeds, we pray that you may gladden us by the saving advent of your only begotten Son, who lives and reigns within the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. Let us listen to the readings. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan nakakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae ay lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukog kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Puri sa iyo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya inasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki na ito'y pangangalanan mo Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kailang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Kung iisipin niyo itong Ebanghelyo natin ngayon, kung sa panahon ngayon, o kahit panahon noon, anong pwedeng mangyari? Noong isang araw, ilang araw na pala, merong dapat ikasal sa Pilipinas, pero anong nangyari? Nawawala ngayon ang asawa niya. Diba? Nawawala. Oo. So kung minsan may sinasabi tayo, tumatakbo parang cold feet pag inakasal na. Buti na lang hindi kami nagka-cold feet. Okay? Wala kaming cold feet. Ma-ordain kami. Pero sa panahon, kahit noong panahon, o hanggang ngayon, naalala natin, pag meron tayong naanina o kaya nakikita o naobserbahan, sabihin natin buntis. Tapos walang asawa. Anong nangyayari? Ha? Hello? Huwag na kayong mahiya. Anong nangyayari? Nabudula kayo o kaya chismisan. Diba? Ay, naku, si Belen, wala pang Belen dito, baka naman Belen. Buntis. Sinong ama? Ewan ko, kauwi lang eh. Galing sa Maynila, kapag-probinsya. Diba? So, dito sa ating Ebanghelyo ngayon, pinihiwatig sa atin na ang isang tao, isang matuwid na tao si Jose. Okay? At first, Joseph was a simple and righteous and obedient man. Pakinisipin nyo, sana anong gagawin niya? Ihiwala niya ng palihim para hindi mapahiya. Ngayong panahon
gusto pa natin ipahiya ang tao. Diba? Para lang maituwid. Na kung minsan isipin natin, hindi dapat. In the same way, my dear brothers and sisters, we are called to remain faithful. Kaya ni Jose, faithful. Kahit nangyari sa kanya, hindi man niya ginalaw si Maria, pero nabuntis. Meron ba ditong hindi nagalaw pero nabuntis sa inyo? O kaya baka 81 na kayo, nagpa-check up kayo, sinabi ng doktor, congratulations! Ngayon dito, ipinakikita sa atin anong klaseng tao si Jose. Na dapat maging isang halimbawa sa atin, to be a good example to all of us. The life, the kind of personality of Joseph, despite sa nangyari sa kanya, hindi niya pinahiya si Maria. Bagkus man, ay palihin ito sa pamagitan ng panaginip, hindi niya iwalayan. Okay? Dahil mas may mga alituntunin na dapat natin iisipin na dapat hindi natin hayaan o ma-escape tayo sa responsibilidad. Diba? Kung minsan tayo, pag binibigyan tayo ng pagkakataon to take responsibility, what do we normally do? If we need to answer yes or no, hindi tayo nag-answer ng both sa dalawa. We would like to answer yung parang safe tayo. Anong answer natin? If yes or no lang. Maybe, di ba? O baka. Pupunta ka ba sa simbang gabi? Baka. Hindi ka ba sigurado kung pupunta? O baka lang. O baka o kalabaw ang gusto niyo answer. So, now my dear brothers and sisters, in the same way, we are also called to remain faithful and believe in the Lord, even if reason fails us. Ako minsan kasi umaatake ang palaisipan natin, gagawin ko ba ito o hindi? Kung minsan sinasabi natin, even though we are given a chance to choose the right and wrong, ang sinasabi natin, but Father, I was not given a choice. Hindi totoo yun. Araw-araw binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Pumili ng tama. Pero at the same time also, naandyan din ang pagkakamali. Pero kadalasan, pinipili natin ang pagkakamali. Bakit? Kuminsan, just for fun, o kuminsan naman, dahil mas gusto ko yun. Hindi yung gusto ko yung tama. But today, God reminds us through the example of Joseph. If we feel doesn't support the decision that we made, this reckless abandon of all reason will always propel us to the understanding na dapat ginawa natin ang dapat. Pero kung minsan, hinahayaan natin mangyari sa atin. Sabi namin ako, huwag mong lumayo ka dyan. May apoy yan eh, baka mapasok ka. Diba yung kabataan? Ano mga bata ngayon ginagawa? Sinabi nang lumayo ka eh, ginagawa pa talaga ng bata. Kaya lang, akala mo lang, bata lang gumagawa. Kahit mga matatanda, sinabi na lang tama na, hindi. Tatsat ka pa rin yung tatyan. Sinabi ng asawa, tumigil ka na. Napupundi na ako sa'yo. Hindi. Tigil, di ka ba tumitigil? Tigil. Now in this season of Advent, in this season of the coming Christmas, it gives us an opportunity, my dear brothers and sisters, to do something. Not only because Joseph is always there, the Lord is always there, but to realize that despite of our faithfulness, unfaithfulness, despite of our sinfulness, God never abandoned us.
na sana ipagpatuloy natin. Ipagpatuloy natin ang mabuting gawain. Hindi yung kung minsan, I think I already told you this before, na kung palagi kang nagchichismis 10 times a day, dapat gawin mo ng 9 bukas. Para hanggang sa Christmas, medyo hindi ka na, mag-stop ka na mag-chismis. Lalo na napupunan mo palagi yung ibang tao. Diba? Ang dali natin makapunan ng ibang tao. It is easy for us to judge other people, but not to judge ourselves. But this time, Joseph did not judge even ang mahal na Birhen. Kahit sasabihin, pwede nang sabihin niya, paano ka ba nabuntis? Hindi pa naman kita ginagalaw. Diba? So, hindi ganun. Pero ang tao ngayon, panahon, mapagkunwari. Minsan, pag namimisa kami, nasa harapan, akala mo naman nakikinig. Diba? Talagang pinipili talaga, gumagano ng mata. Hanggang sa makatulog talaga. Tapos, babalik ulit. Ikaw naman, nakala mo nakikinig. Yung pala, pinipilit talagang. My dear brothers and sisters, in this coming season, in our preparation, ang nobina natin is a preparation. Preparation natin ang mga calamity, di ba? O Christmas tree tayo. Sa bahay po sure, meron ng mga Christmas tree sa inyo. Sino wala? Wala. Sigurado kayong wala. Yung totoo. Eh, padadala natin bukas. Kung meron, mag-donate. Okay? Mga palamuti, kahit sa labas, di ba? Ang ganda nga ng tingnan. But the more important aspect of our lives is we need to prepare our hearts. Na sana hindi tayo mapagkunwari na ngayon. Na sana ang pag-accept at pag-welcome natin sa Panginoon, hindi lamang sa Christmas Day, kung hindi araw-araw. Araw-araw prepare natin ang sarili natin. Why? Because nobody knows where will be our last. 2 weeks ago, I did a funeral mass for a 41-year-old na lalaki. May dalawa siyang maliliit pa na anak. Sino mag-aakala sa kanya na siya mawawala? Nobody. Not even his family. So every day is an opportunity for us to be prepared. Na sana, hindi lamang ngayong season, Advent season, kung hindi araw-araw, prepare natin ang puso natin. Hindi lamang isipan natin, kasi ang daming makapag-isip yung pala-isipan natin. Na kung minsan kahit sa bahay, pag madilim, akala mo naman may tao. Ito ang gumagana. Alam mo naman walang tao. Ay, naku, may nakita ako. Oo, maputi. Yung pala muta. Hindi mo naman iniisip na ang muta pala yung nakita mo. Pero naisip ka kaagad na may multo sa bahay. Eh kasi madilim. So ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon. In this 4th day of our simbang gabi, and we are on our way in preparing for the fulfillment. Fulfillment of what? Na sana, pag may panganak na si Kristo, hindi lamang sa manger, kung hindi sa puso natin. Diba? Ngayon, ang simoy ng hangin, napakaganda. Nararamdaman mo na, ano na ngayon? Pasko na, di ba? Kinakanta rin niyo ba yung mga ang lamig ng lupa matindi, simula na ng simbang gabi. Diba? Pag nararamdaman mo na, at saka ang simoy ng hangin, ang simoy, alam mo na Pasko na. Pasko na. So,
araw-araw, hindi lamang sa 25 ang Pasko. Every day should be a Christmas for us. Kaya lang, I don't expect you also to every day sasabihin mo sa asawa mo, Merry Christmas. Baka naman masampal kayo ng asawa mo. Just because sinabi ng araw-araw ng Pasko. At hindi, sa araw-araw ng buhay natin, the Lord Jesus should be born, not in a manger, but in our hearts. So as we continue with the celebration of the Eucharist, let us ask that grace from God. So that that grace would humble us. Mainam pa rin ang magpakumbaba, mga kapatid ko, kay Kristo. Every day is an opportunity for us to be humble. And ang humility ay palagi natin na ay isasalang-alang natin. Hindi way too proud. And this is also an opportunity for us. Kung meron man tayong mga nagawang kasalanan, ay mainam pa rin magpakumbaba at humingi ng tawad. At ikaw naman, na mayroon nagkamali sa iyo, kinakailangan sana naman tayo'y magpatawad. Marami ngayon na nagkakaroon ng mga strange relationship, even within our family. It's just so sad that sometimes we become so nice to other people. Diba? Very cautious tayo, I'm sorry to other people. Pero kung minsan sa sarili nating pamilya, hindi. Kapag kumwari kasi tayo, hindi natin matanggap na kung minsan may mga ugali tayo hindi maganda. Kaya pag sinasabihan tayo, sama-sama ng ugali, alam mo, ngayon mo lang nasabi, hindi, matagal na. Matagal ko lang gustong sabihin sa'yo, napakasama ng ugali mo. Nasasaktan tayo, bakit? May katotohanan doon. So ngayon, isipin natin, ang kabutihan ni Jose, ang kabutihan ng pagkukumbaba ni Jose, na sana ma-adapt natin. Hindi lamang ngayong araw, hindi lamang sa Christmas Day, hindi araw-araw sa buhay natin. Na dapat mayroon tayong pagpapatawad, dapat mayroon din tayong pagbibigay. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong masyadong mag-worry na kung minsan hinihingi tayo ng kapatawaran sa ibang tao. Dahil kung minsan ang pride nag-uukol sa atin, di ba? Ay hindi, siyang may kasalanan, dapat siya humingi ng tawad sa akin. Alam niyo, hindi kabawasan sa pagkatao mo kung kayo'y marunong humingi ng tawad. Hindi kabawasan. You will even stand taller than anybody else. Kung marunong tayo humingi ng tawad at marunong tayong tumanggap ng kapatawaran at marunong tayong tumanggap din ng pagkakamali. Amen. Amen. Please stand. Pinasisigla ng hangarin ng Panginoon sa ating kabutihan, tayo'y dumulog ngayon sa Kanya kasama ng ating mga kahilingan habang nagsusumamo tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Sabay-sabay. Para sa lahat ng nananampalataya sa buong mundo, nawa tanggapin nila ang salita ng Diyos ng may pakumbabang pananalig at isabuhay nila ito. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa Santo Papa at lahat ng ibang pinunong religyoso at sibil, nawa maging inspirasyon sa lahat ang kanilang halimbawa ng katapatan at bukas palad na paglilingkod sa kanilang mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa lahat ng magulang, guro at katikista, nawa makita nila sa lahat ng bata ang mahahalagang biyaya ng Diyos at palakihin at patnubayan sila alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para
para sa mga matatanda sa ating mga mag-anak at pamayanan. Nawa patuloy silang maghandog ng karunungan at panalangin at kailanman ay hindi mag-alinlangan sa tanging pagmamahal sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong salita ng buong pananalig. Bukas palad at naniniwalang hangad mo ang aming kabutihan at walang imposible sa iyo. Isinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsilip po. Amen.
Pray with the brothers and sisters by sacrificing yours. May be acceptable to God Almighty Father. For the praise and glory of His name. For the glory of the Lord. Let us pray. Accept, we pray, Lord, these offerings we make, gathered from among your gifts to us, and may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just that in our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. You're indeed, Holy O Lord, the fount of our holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate, my dear brothers and sisters, in memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, that partaking of the body of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring it to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Oscar our Bishop, Andres our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Now let us pause for a moment. Let us pray for the departed brothers and sisters. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have preached throughout the ages, we may merit to be called eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, please stand. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of the Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you. Peace with you. Peace be with you.
Lazarus go to the supper of the Lamb. But when he says for the rest also, Corpus Christi ko sila ng vitang eterno. Sa Corpus Christi ko sila ng vitang eterno. Body of Christ. Body of Christ. The body of Christ. The body of Christ. The blood of Christ.
Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray. For even now, as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven, and hold fast to what endures, through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Ika-4 lang na gabi po ngayong araw. Bukas, ika-5. So, 4 na araw na lang po. 5 araw na lang ang hintayin natin para tayo makumpleto ang 9 days. Before po ang lahat, gusto ko magpasalamat ang binubuo ng PhilAm core group sa mga taong nagbigay, mga lead sponsor, co-sponsors, and donors. Ito po ang mga pangalan nila: Beryl Macaraeg and family, maraming salamat sa inyo. Manny and Grace Season, thank you po. Dennis and Vida Rosal, Conchita Rainers, thank you din po sa inyo. Lady Len Seryosa and family, Fe Aman and family, Salome Esteban, Emily Garcia, Tina Jajo, Antonio family. Thank you to all of you. Without you, we don't have, this Simbang Gabi to be continued. Thank you to all of you. Sabi niya, pag walang pagkain sa misa, walang Simbang Gabi. Pero it's not gonna happen with this. Because I know a lot of people around you are helping and supporting the PhilAm of SNG, St. Maria Goretti Church. Thank you rin po sa ating mga acolytes na laging nandito. Sa ating lecturer, sa Eucharistic ministers, sa mga ushers, at sa mga magagaling ang boses, magagandang boses, para natin i-entertain. And also for non-speaking English, thank you to all of you. You are speaking joining us tonight. The last but not the least, thank you so much to Father. Thank you very much. Maraming salamat, Father. Sana po bumalik kayo next year. Confirm na po yan, Father. Kasi po, galing-galing yung mag-homily. Napapatawa niyo ang lahat. Thank you po, Father. Father Eddie. Wala na po siguro ako. Ay, meron pa po, Father. Okay. As I've said earlier, we need to have a picture taking with our presider today, Father Eddie Obero. All of you, majority, all of you, no exception to the rule. Don't get out there because the door is locked. Okay? The door is locked on our wall. Father, when you go process, come back here for a picture taking. Thank you and good night. I'll see you there on the hall after the picture taking. Thank you. So nobody will go home, okay? So after the mass, then we go proceed to the home, okay? So again, thank you for all of you for inviting me once again to the Simbang Gabi here in Maria Goretti. It's always good to be back, This is my first parish. I was here for 3 years in St. Maria Goretti, so it's always good to and see all of the useful people that I've known. And dati natin medyo mga bata-bata pa kami. Ngayon, medyo bata-bata pa rin. Lalo bumabata yung iba. So I'm glad to be here. Kaya nga, that is why I remain single.
Again, thank you so much, all of you. The Lord be with you. May the mighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God.